Mabuhay! Gusto mo bang pumunta sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas? Nang libre? Siyempre naman, di ba? Sino ba namang tatanggi sa libre? Libre na nga. Halina't samahan niyo kami sa aming paglalakbay patungo sa pagkatuto ng kultura at lipunan ng ilang pangkat at lugar sa Pilipinas. Ako ang inyong lingkod kabiyahero, Sheena Rin Laranjo, at samahan niyo ako sa ating unang destinasyon, ang Ilocos. Mga kabiyaheros, andito na tayo sa Ilocos. Tingnan nyo ang kanilang mga lugar. Grabe, sobrang ganda dito, no? Ayan, ang Paway Church. Grabe, sobrang ganda ng kanilang simbahan. At ang Bantay Church Bell Tower, sobrang nakakamangha, no? At ang Vegan Spanish Town na pinakatanyag dito sa Ilocos Sur na dinadayo ng mga lokal at dayuhang bisita sa kasalukuyan tulad natin mga kabiyaheros. At alam nyo ba, sa mga nagtatayo ang gusali na ito ay makikita ang bakas na impluwensya ng mga Kastila at ito ay itinayo pa sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. At meron pa, alam nyo ba na ang Vegan Spanish Town ay isa sa mga lugar na ibinida sa seryeng Maria Clara at Ibarra? Grabe no, napanood nyo na ba yun? Dumako naman tayo sa ibang lugar dito sa Ilocos. Ayan, ang Cape Bujedor Lighthouse. Grabe, nakikita nyo ba mga lunti ang dahon ng sari-saring halaman? Ang ganda, no? Ayan din, ang Badok Island. Grabe, ang asul ng tubig. Gusto ko nang maligo. Ang sarap maligo dito. Gusto nyo din ba? Maligo tayo mamaya dyan. Sumunod naman tayo sa Bangi Windmills. Ang sariwa ng simoy ng hangin dito. Parang gusto ko na yatang tumira dito habang buhay. Marami pang magagandang natural na atraksyon dito sa Ilocos. Kaya't kung nabitin kayo sa biyaheng ito ay pwedeng-pwede kayo bumalik. Ngayon ay kilalanin natin ang mga tao dito sa Ilocos. Sila ang mga Ilocano. Ang mga Ilocano ay ang ikatlong pinakamalaking etnolinguistikong grupo o pangkat sa Pilipinas. Ang terminong Ilocano ay nagmula sa salitang I na ibig sabihin ay mula sa, at look na ibig sabihin ay cove o bay, at kapag ipinagsama ay nangangahulugang tao ng bay. Alam nyo ba na ang mga Ilocano ay kilala sa pagiging kuripot? Oo, tama ang narinig mo. Ang mga Ilocano ay binangsagang kuripot. Yung bang mga taong ayaw gumastos o yumayakap sa pagtitipid. Naniniwala kasi ang mga Ilocano na ang bawat sentimong kinikita nila ay may tamang paggagastusan at ang bawat sentimo ay mahalaga sapagkat ito'y kanilang pinagtrabahuan at pinagsikapan. Pangalawa, masinop. Ibig sabihin, ito ay ang pagiging matipid o maingat sa mga bagay, particular sa kanilang pagbabudget. Ang mga Ilocano ay masinop sa kanilang oras at araw. Ginugugol nila ang kanilang mga sarili sa paggawa ng mga makabuluhang bagay na pwede nilang pagkakakitaan. Kaya naman, sila rin ay kilala sa pagiging masipag. Ang mga Ilocano ay masigasig at masikap sa paggawa ng mga gawain tulad na lamang ng pag-aararo, pangangahoy, pagluluto at marami pang iba. Nagugutom na ba kayo mga kabiyaheros? Grabe, ang dami na nating natutunan at napuntahan dito sa Ilocos, no? Kaya't halina't kumain naman tayo ng pagkain na kakainin natin ay ang bibingka. Ito ay isang uri ng mamon na gawa mula sa malagkit na bigas o galapong at gatas ng buko. Ang sarap naman ng bibingka na ito. Oh, tapos na nyo na bang kainin ang bibingka ninyo? Magdininding naman tayo. Ang dinendeng ay binubuo ng iba't ibang gulay na karaniwang itinatanim sa likod bahay o hardin at isang isda. O tapos niyo na bang kainin ang dinendeng ninyo? Magpakbet naman tayo. Ang pakbet ay isang putahe na binubuo ng iba't ibang masasarap na gulay tulad na lamang ng kalabasa, okra at sitaw. Nilalagyan rin ito ng bagoong, pritong baboy at iba pa. Meron din silang ibang pagkain tulad na lamang ng sinuman. Ang sinuman ay ang Ilocanong bersyon ng suman at ang pagkaing tinubong naman ay isang uri ng rice cake na kung saan niluluto ang malagkit na bigas na may gata sa loob ng isang kawayan. O, tapos na tayong kumain. Nabusog na ba kayo?
Ngayon ay alamin naman natin ang mga paniniwala ng mga Ilocano. Tulad natin, ang mga Ilocano ay naniniwala rin sa mga espiritu, tulad ng multo, engkanto, duwende, at tinatawag nilang bari-bari. Ito ay isang hindi nakikitang nilalang. At alam nyo ba na kapag ang mga Ilocano ay napapadaan sa mga punso, ay sila'y nagpapaalam sa pamamagitan ng pagsasabi o pagsasambit ng tabi-apo upang sila'y hindi magkasakit. Ang mga Ilocano ay may paniniwala rin kung may patay. Nakadepende ang tagal ng lamay sa mga dahilan ng namatayan. At sa paglilibing ng bangkay, dapat ang uluhan ng kabaong ang mauuna sa paglabas ng bahay. Itinataas ang kabaong upang ang mga miyembro ng pamilya ay makadaan sa ilalim. Ang mga dadaan sa ilalim ng kabaong ay nakabatay sa edad. Mauuna ang pinakamatanda sa pamilya at susundan ng iba pang miyembro. O mga kabiyaheros, natapos na nating lakbayin at kilalanin ang napakagandang lugar ng Ilocos at ang mga Ilocano. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating biyahe ngayon. Pero ops, marami pa kayong pupuntahan ng mga lugar at kikilalanin na mga tao. Kaya't ihanda na niyong mga sarili. Nag-enjoy ba kayo sa inyong biyahe papuntang Ilocos? Tara na't dumako sa ating susunod na destinasyon. Pero bago ang lahat, ipapakilala ko muna ang aking sarili sa inyo. Ako nga pala si Jeffrey Ace Loretero, ang iyong tour guide para sa biyahe papuntang Nueva Vizcaya. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang wika, kultura at mga paniniwala ng mga Kalahan. Ang mga Kalahan ay isa sa mga grupo ng pangkat etniko rito sa Pilipinas. Gaya ng ibang mga grupo ng pangkat etniko, sila rin ay naninirahan sa mga matataas na lugar o kabundukan. Ang mga Kalahan ay matatagpuan sa kabundukan ng Acacia, Kahel, Cayapa sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Kung ating ipagkukumpara ang kanilang pananamit sa mga ibang grupo ng pangkat etniko, ang kanilang mga kasutan ay di malayong magkatulad lang din sa mga katutubong naninirahan sa Baguio. Bagamat gayon, ang iba na rin sa kanila ay sumusuot na rin ng mga karaniwang kasuotan na nakikita sa kabayan. Ang katutubong grupo na ito ay mayroon ding natatanging kaibahan sa ibang mga grupo ng pangkat etniko, sapagkat sila ay mayroon ding sariling paniniwala na aking ilalahad sa inyo. At ang mga ito ay ang pagpapayag sa kalikasan, panggagamot, paggawa at ang pag-aasawa. Ang pagpapahayag ng kalikasan. Sa mga Kalahan, nababatid o nalalaman nila ang lagay ng panahon o kaya may paparating na natural na kalamidad sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa ulap, kalangitan, araw, buwan at pati na rin sa kilos ng mga hayop. Para sa kanila, ang anyo at takbo ng ulap ay nagpapahayag ng kagandahan at kasamaan ng panahon, na nangangahulugan na kung manipis ang ulap ay maganda ang panahon, at kung ito naman ay makapal at nangingitim, masama naman ang panahon. Ang langit, araw at buwan naman para sa kanila ay nagpapahiwatig din ito ng kagandahan at kasamaan ng panahon, na ayon sa kanila kapag nagkataong nagkatago ang buwan, maaliwalas at maulap ang kalangitan, at mapulang-pula ang araw ay nagpapayag ito ng kainaman ng mga pangyayaring darating tulad ng lindol. Para sa kanila maging ang mga hayop ay nagpapayag din ng lagay ng panahon na kung saan ang mga hayop ay di makapakali o nag-iingay lalo na kung gabi maaring may dumadating na lindol o bagyo. Ang panggagamot. Ang mga Kalahan ay walang damo-damo o herbal na ginagamit sa kanilang panggagamot. Marahil sila ay may tinatawag na tagapamagitan, isang matanda o bata na manggagamot na gumagamit ng dinagin, na ang ginagawa ay nagdadasal ang tagapamagitan sa kanilang pinaniniwalaan na bathala na sina Kabigat at Bugan upang siya ay patnubayan sa kanyang gagawin na panggagamot. Paggawa. Sa gawaing bukid o sa sakahan ay may kanya-kanyang ginagampanan na tungkulin ang mag-asawang Kalahan. Ang mga lalaking Kalahan ang magbabakod, magbubungkal at mag-aararo sa kanilang sakahan, at kapag sila ay natapos na, wala na silang gagawin kung di ang mamahinga na lang sa bahay. Ang mga kababaihan naman ang magtatanim, mag-aalaga ng pananim at mag-aani, na kahit may sakit na ang babae ay kailangan pa rin itong gampanan ang kanyang tungkulin.
habang ang kanyang asawang lalaki ay namamahinga. Medyo red flag ang mga lalaki diri ah. Ang pag-aasawa. Ang mga kalahan ay mayroong sariling tradisyonal na kasalan na tinatawag na kimbal na kasalan, kung saan ang magkakasal ay isang matandang babae o batang lalaki. Sa kimbal na kasalan, ito ay kung ang lalaki ay may nahanap na babae na kanyang nagugustuhan at maghahanap din ito ng taong magsasabi sa kanyang intensyon sa babae. At kapag pumayag na ang babae sa iniluhog, ay magkakatay na sila ng baboy. Simple lang ang kasalan, kukuha lamang ng isang basong tubig na malamig ang magkakasal at ito'y ipinapainom sa mag-asawa at sasabi na sana'y maging malamig ang inyong pagsasama. Matandang babae o batang lalaki ang magkakasal sapagkat ito'y nangangulugan na ang babae ang nasa bahay at ang batang lalaki naman ay lumalaki para ito at nagsasaad ng mahabang pagsasamahan ng mag-asawa. Wika ng mga kalahan. Ang wika ng mga kalahan ay tinatawag na kalyahan at may mga dialekto ito na tinok o kalangoya. Ang kalyahan ay ang sariling wika na gawa ng mga kalahan. Sa kabuuan, hindi maghihikaos ang mga kalahan. Sagana sila sa kayamanan at kagandahan ng kalikasan. Marunong sila magpala sa ibinigay sa kanila ni Bathala. At mababait at mabubuti sila. Handa silang makipagtulungan kung nalalaman nilang ang layunin ay mabuti para sa kanila. At ayun na nga, doon na nagtatapos ang ating biyahe sa Nueva Vizcaya. And I hope na may natutunan kayong aral mula sa wika, kultura at lipunan ng mga kalahan. And sana mag-enjoy kayo sa inyong susunod na biyahe! Salamat Jeff sa paglakbay nila sa Nueva Vizcaya. Sigurado akong nag-enjoy at may natutunan ang ating mga kabiyahero. Ngayon naman ay dumayo tayo sa Ibaan, Batangas. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Micaela Joy E. Jaime at ako ang inyong magsisilbing tour guide sa paglalakbay na ito. Mga kabiyahero, alam niyo ba na ang Ibaan, Batangas ay kilala bilang tahanan ng kulambo? Ika nga nila, ang produksyon at pangangalakal nito ay naging isa sa mga negosyong may pinakamalaking kita sa lokalidad. Pag-uusapan natin ngayon ang mga kaugalian sa pag-aasawa sa Ibaan, Batangas. Tara na! Sa Ibaan, Batangas, ang kasal ay isang tunay na pangarap para sa isang dalaga. Ngunit, sa lalaki, ito ay masasabing isang bangungot. Pero bakit nga ba naituturing itong bangungot para sa mga lalaki? Ito ay marahil naisip nila ang malaking halaga na kasangkot sa ganitong pagdiriwang. Mga kabiyahero, ano nga ba ang naisanan? Naisanan ang tawag sa kasalang namamanhik ang mga magulang ng kalalakihan sa mga magulang ng kababaihan. Ito ay katumbas sa pamanhikan sa Bulacan. Ang naisanan rin ay isang matandang kaugalian na nananatili at hindi naitaboy na makinisasyon mula sa bakuran at bukirin ng Ibaan. Susunod naman nating pag-uusapan ang pamamaisan. Sa pamamaisan, hindi lamang ang mga magulang na may kakasal ang nakakompromiso dito. Ibig sabihin, lahat ng kasapi ng pamilya ay may gagampanan sa nasabing pamamaisan. Sa pamamaisan, hindi nila mahihiling tumulong kahit sino man sa partido ng kadalagahan sapagkat sila ang nanunuyo. Sa madaling salita, hindi sila maaaring humingi ng tulong mula sa partido ng kadalagahan. Kaugnay ng sinabi ko kanina, lahat ng kasapi sa pamilya ay may gagampanan sa nasabing pamamaisan. Dito, lahat ng mga kamag-anak at kapatid ng mga lalaki ang inaasahang tutulong sa pagluluto at paglilinis. Tulad ng pagpanhik sa hagdan na may mga baitang, ang pamamaisan ay hindi natatapos sa isang araw lamang, sapagkat ito ay may mga hakbang. Mga kabiyahero, alam niyo ba na ang baysanan ay isa ring okasyong pambaryo? Ibig sabihin, hindi lamang ang dalawang pamilya na mga ikakasal ang abala at nagagastusan, pagkus pati na ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak at mga kapitbahay. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang mga hakbang sa pamamaisan. Ang unang hakbang ay tinatawag na patubigan. Pero bakit nga ba tinatawag itong patubigan? Ito ay dahil pupunuin ng tubig ng pamilya ng lalaki ang tapayan ng mga babae. Sa patubigan, ang pamilya ng lalaki ang inaasahang pupuno sa tapayan ng babae.
Ang tapayan ay isang sisidlan na gawa sa luwad o clay. Hindi mahalaga kung ang bahay ng naturang pinsan ay nasa kabilang bayan pa. Basta rin lamang at mararating ng mga namamaisan ay tiyak na puno ang kanilang tapayan. Ibig sabihin, kahit gaano pa kalayo ang bahay ng naturang pinsan, ay kinakailangan pa ring marating ng mga namamaisa dito. Ang ikalawang hakbang naman ay ang bulungan. Sa bulungan, pupunta sa bahay ng babae ang mga magulang ng lalaki na may dalang malaking isdang tambakol. Kung hindi nyo pa alam, ang isdang tambakol ay isang uri ng tuna. Sa bulungan, pag-uusapan rin nila ang mga magiging ninong, ninang, mga abay sa kasal, petsa ng kasal, at pati na ang ihahanda sa araw ng kasal. Sa bulungan din itatakda ang pamaraka. Ngunit, ano nga ba ang pamaraka? Ang pamaraka ay ang perang ipambibili ng gagamitin ng babaeng ikakasal. Lahat ng bagay tungkol sa gagamitin ng babae ay kinakailangang gastusan ng lalaki. Grabe no? Kaya pala ito natuturing na isang tunay na pangarap para sa isang babae. Patungkol naman sa handa, kung ano ang igagayak ng kalalakihan ay yun din ang igagayak ng kababaihan. Lagi silang hati sa pagkain ihahanda tulad ng mga bigas at mga hayop na kakatayin. Ang mga naturang hayop ay buhay na dadalhin sa bahay ng nobya upang doon katayin at lutuin. At alam niyo rin ba na nasa kalalakihan din ang responsibilidad ng kasangkapang gagamitin? Ang ibig sabihin nito ay ang mga kalalakihan ang inaasahang magdala ng mga kasangkapang gagamitin sa pagluluto. Ang pagluluto ay sinisimulan sa Antidisperas. Ang Antidisperas ay ikalawang araw bago ang kasal. Sa araw rin na ito, ipadadala ang mga kahon ng mga alaala sa mga ninong at ninang sa binyag, kumpil at kasal ng mga ikakasal. Ang mga kahon na ito ay naglalaman ng sangkapat na putol ng hayop na kinatay at 12 klase ng tinapay na ipinasadya at ihahatid ito sa kani-kanilang tahanan ng mga kamag-anak ng ikakasal kundi man mga magulang nila. Magtatayo rin sila ng sibi. Ang sibi ay itinatayo sa bakuran ng nobya na siyang magiging lugar ng kainan sa bisperas ng kasal. Sa gabi, matapos maghapunan ang mga bisita, ang mga bangko ay iaayos ng pabilog sa harap ng bahay ng babaeng ikakasal. Ang kabinataan at kadalagahan naman ay magsisiupo sa naturang bangko upang pasimulan ang pasayaw. Sa saliw ng malambing na tugtog, ang magnobya ay sasayaw bilang pagbubukas sa pambisperas na pagdiriwang. At sa kalagitnaan ng tugtog, sila ay sasabitan ng pera ng kani-kanilang partido. Itong hakbang na ito ay tinatawag na sabitan. Upang bigyang aliw ang mga nagtitipon at upang mapanatiling gising ang mga taga roon sa buong magdamag, isusunod naman ang paghiling ng mga awitin sa mga kamag-anak at kaibigan. Sa umaga ng kasal, ang lahat ay sa bahay ng babae mag-aalmusal. Mula doon ay tutuloy sa simbahan para sa panrelihiyong seremonya. Pagbalik sa bahay, ay sasabuyan ng bigas at mga bulaklak ang mag-asawa. At magpapakiramdaman sila kung sino ang mauunang tatapak sa baitang. May pamahiin kasi sila na kung sino ang mauna tatapak sa baitang ay siya ang mananaig sa disposisyon kapag sila ay nagsasama na. Ang kainan ay ginagawa sa ibaba ng bahay doon sa itinayong sibi. Sa unang hain, pupunuin ang mesa ng mga taong gumanap sa kasalan mula sa ninong at ninang hanggang sa batang nagsala at nagsaboy ng bulaklak sa simbahan. Sa ikalawang hain naman, pupunuin ang mesa ng mga kasapi sa partido ng kababaihan at walang membro ng pamilya ng kalalakihan ang makikitang nakadulog sa mesa. Sa pagkakain ay magkakaroon sila ng pagtitinda. Ang mag-asawa ang tatayong tendera at ang mga bisita ang magiging mga mamimili. Ang mga tatawagin sa mikropono ang inaasahang makapamimili ng malaking halaga. Ang halagang mapagbibilhan ay magiging dagdag sa pondo ng mag-asawa. Ang susunod naman na hakbang ay ang dapit. Sa dapit, unang makatutuntong ang babae sa bahay ng kanyang biyenan. Suot ang damit pangkasal, pangungunahan ng mag-asawa at ng mga magulang ng lalaki ang munting parada mula sa bahay ng babae patungo sa bahay ng lalaki. Bitbit nila ang kasangkapang ginamit. Sunong ang mga talyasing pinaglulutuan at kip-kip ang balutan ng mga basahang ginamit sa buong panahon ng pamamaisan.
pagpanhik sa bahay ng lalaki ay uulitin ang seremonya sa hagdan. Kung naaalala nyo, sa pagbalik ng mag-asawa sa bahay ay sasabuyan sila ng bigas at ng mga bulaklak. Ngayon naman ay toging nakababad sa alak. Isa lamang yan sa mga pamahiin o mga bagay na ginagawa nila ayon sa kanilang mga paniniwala. Mga kabiyahero, nandito na tayo sa huling hakbang ng pamamaisan. Bilang huling hakbang, ang babae ay magbibihis na ng damit pangkasal. Ang pagbihis ay sa bahay ng lalaki ginagawa upang ipahayag na ang lahat ng angkin ng babae ay pinailalim na niya. Dito aktwal na nagtatapos ang pamamaisan. Sa unang gabi ay sa bahay ng babae matutulog ang mag-asawa. Magpapalipat-lipat sila ng tutulugan sa loob ng 1 linggo hanggang sa mananatili na sila sa bawat bahay ng kung ilang linggo. Sinong mag-aakala na ganito ang kanilang magiging buhay sa unang taon ng kanilang pagsasama? Pero bakit nga ba? Ito ay dahil kawalang utang na loob sa magulang kung agad silang bubukod at mamumuhay ng sarili. Ang wika na ginagamit ng mga Batanggenyo ay Tagalog. May peculiaridad din ito depende sa komunidad na gumagamit nito dahil sa leksikon at ponolohiya, morpolohiya at sa iba pang mga component ng speech act na batayan ni Hines. Uy, kanina pa kita hinihintay ah. Ako nga pala si Keith Adrian A. Oxtero. At ngayon, samahan mo ako pumunta ng Benguet at kilalanin ang mga taong Kanana A. Tara, samahan niyo ako. Sa wakas at nakarating rin tayo dito sa Benguet. Nakakapagod yung biyahe. Sige, okay lang yan. Pahinga ka muna dyan. At habang nagpapahinga ka, ipapakilala ko muna yung mga taong makikita natin ngayon. Ang tribong Kankanaey. Lubhang napakahalaga sa tao na pag-aralan at unawain ang mga bagay-bagay tungkol sa kanyang kapwa-tao. Lalo na ang tungkol sa pag-uugali, mga tradisyon, mga katangian at mga pangyayari sa buhay sa isang pangkat ng tao. Ang ganitong pag-aaral ay nakakatulong sa lalong ikakaunawa at ikakaganda ng pagsasamahan. Isa sa mga lalawigan ng bulubundukin sa bahaging norte ng Luzon ay ang lalawigan ng Benguet. May 13 munisipalidad ito: Bacon, Kibungan, Manyakan, Bugnais, Kapangan, Bukod, Tublay, Itugon, La Trinidad, Sablan, Tuba, Atok, Kabayan, at siyudad ng Baguio. Kung ang hinahanap ng isang turista ay isang lugar na tahimik at may napakandang klima, dapat siya pumunta sa lalawigan ng Benguet. Ang mga tao rito ay tahimik at mapagmahal sa kapayapaan. At marahil ang ganitong uri ng disposisyon ay dulot ng malamig na klima. Dito sa Benguet, parte sa lalawigang bulubundukin sa bahaging norte ng Luzon, ay matatagpuan ang Kankanaey, isang tribong na may kayamanang wika at kultura. Ang Kankanaey ay kilala sa kanilang makulay na mga ritual at tradisyon na sumasalamin sa kanilang pangarap para sa mapayapang pamumuhay. Kilala natin ang Benguet bilang the Salad Bowl of the Philippines dahil sagana rito ang pananim na gulay at mga berries tulad ng strawberries, blueberries at mulberries. Dulot na rin ito sa malamig na klima rito. Pagtatanim naman ng gulay na kung sa ibang salita ay ang pagbubungkal ng lupa ang pangunahing paraan ng paghahanap buhay ng mga Kankanaey. Makikita mo kung gaano sila kasipag sa pagtatanim sa mga palad at talampakan nila dahil nangangapan na ito at namumuo na ang mga calluses dahil sa araw-araw na pag-aararo at pagtsatsaga nila sa bukid. Tulad rin ng mga karaniwang Pilipino, sila rin ay naghahangad ng paggaan ng buhay nila. Gayunpaman, maraming Kankanaey na ang nakatapos ng kani-kanilang pag-aaral at professional na sa kani-kanilang karera. Pagkabat sa kasalukuyan ay sumusunod ng ibang Kankanaey sa makabagong paraan ng kasalan, ang kasalang Kankanaey pa rin ang pinaka-nakakawiling pinag-uukulan nila ng pansin.
Iba't iba ang estilo ng kasalang Kankanaey. Isa dito ang pag-a-arrange marriage ng dalawang magulang sa kani-kanilang anak. Isang estilo naman ay ang pag-aasawa ng dalawang pamilya kung saan ipinakikita ang lahat ng anak na lalaki ng isang magulang sa isang dalaga at pinapipili ito kung kanino siya ikakasal. Ang kasal sa katutubong paraan ay may kanyaw na idinidarao sa tahanan ng babae. Sa pamamagitan ng kanilang mga magulang, pamilya, nakakatandang kamag-anak at pare, ang kasal ay ipinagtitibay. Kasali sa seremonya nila ang pagpaparte ng hayop na maaaring nuwang o kalabaw, baka o baboy. Kinakatay ang mga hayop na ito bago hati-hatiin upang ilaga. Ang bilang ng hayop na lulutuin ay inaayon rin sa kakayahan ng kanilang mga pamilya. Naniniwala rin ang Kankanaey na may malaking epekto ang paglinis ng hayop na lulutuin sa buhay sa hinaharap ng ikakasal. Kung kaya't maingat nilang tinatanggal ang apdo at pantog ng hayop na kanilang lulutuin. Alam niyo bang hindi lang pangkat etniko ang Kankanaey, kundi ito rin ay isang wika? Ang Kankanaey ay isang wika na laganap ang paggamit sa mga bayan tulad ng Bakun, Manyakan, at Bugnais. Sa ibang munisipalidad, ay Ibaloy naman ang gamit. Upang magkaintindihan ang dalawang pangkat etniko, ginagamit nilang lingua franca ang Ilocano. At Ingles naman ang ginagamit nila pag nakikipag-usap sa mga turistang dayuhan. Noong unang panahon, ang mga Kankanaey ay walang ibang paraan sa pakikipaghayag kundi ang pagsasalita at pagkakanta lang. Sa kadahilanang wala silang nagawang alpabeto dahil wala silang alam paano magbasa at sumulat noon. Sa kasalukuyan, ay unti-unti namang natututo ang mga Kankanaey sa pagsulat at pagbasa. Dahil sa pagbago ng panahon, ngayon, ginagamit na ng mga Kankanaey ang alpabetong Romano dahil sa kakulangan ng alpabeto na ang pagbabasehan nila. Magandang araw sa inyong lahat at nandito kayo ngayon sa aking pag-uulat tungkol sa pagpagkakanyo. Tradisyong kilala bilang pagkakanyaw o pagpapadi, isinasagawa ng mga pamilya ang ritual na ito sa pamamagitan ng pagsasayaw, pagdarasal at paghahanda ng mga pagkain bilang pasasalamat sa kayamanan o bilang tugon sa kahilingan ng mga namamayapang kamag-anak. Ang artikulong ito ay nagbibigay liwanag sa mga dahilan at hakbang sa pagpapadi, kabilang ang ritual ng pagsasayaw, pagtawag sa mga inanyayahan, at ang mahabang proseso ng paghahanda at pagsasayaw. Ang pagkakanyaw ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga tradisyong kultural sa pagpapahalaga at pagpapanatili ng mga ito sa komunidad. Ano nga ba ang pagkakanyaw? Ang pagkakanyaw ay isang makulay at makabuluhang tradisyon sa mga kultura ng ilang indigenous na tribo sa Pilipinas. Isa itong seremonyal na ritual na may mga ritual na pagsasayaw, pag-aalay ng mga hayop at panalangin. Ito ay isinasagawa bilang pagkilala sa mga yumaong kamag-anak, pasasalamat para sa kayamanan, at pagsusustento sa mga pangangailangan ng mga kaluluwa sa kabilang buhay. Isa itong natatanging bahagi ng kultura ng mga tribo na nagpapakita ng kanilang paggalang at pag-alaga sa kanilang mga ninuno. Sa paghahanda naman, meron itong iba't ibang parte. Una, ang paghahanda ng materyales. Ang tao ay nagnanais magpadit ay nag-aalok ng mga materyales tulad ng 3 baboy, 1 kalabaw at 1 baka. Iniihanda rin ang mga dama o putik na alak mula sa bigas na tinatawag na tape. Bumibili rin siya ng bagong damit para sa patay tulad ng lakba, tapis, bahag, panyulito o banda, pati na rin ang kumot. Paghahanda ng okasyon. Pagkatapos ng mga materyales, inaanyayahan ang lahat ng mga kaibigan at kamag-anakan mula sa iba't ibang pook. Ang pagdiriwang ay isinasagawa sa loob ng bahay lamang. Ritual ng panalangin.
Sa umaga ng pagdiriwang, nagdarasal ang pinakapari o mabaki. Ito binabaon ang isang itlog o bilog na bato sa ilalim ng hagdanan. Tinatawag itong haday. Ang mga taong nagpapadi ay nagkukulong sa bahay buong araw habang nagdarasal, paghahanda ng pagkain. Sa kinabukasan, naglalabas ng 3 baboy at pinapahuli ito ng mga matatapang na lalaki. Pagkatapos hulihin, inilagay ang mga baboy sa harap ng bahay na may kasamang kumot, bagong damit, tapay at tinawpan na tray, ilagyan ng mga barya o lumang pera, pagsasayaw at pagdarasal. Habang nagpapari, nagkakaroon ng mga ritual na pagsasayaw kasama ang mga kumot at ang mga barya. Binabanggit din ang mga pangalan ng mga namatay at kamag-anak sa panalangin. Pagkatay ng hayop. Pagkatapos ng mga ritual, nagkakatay ng mga hayop tulad ng baboy, kalabaw, at baka gamit ang pinatulis na kahoy. Pagsasayaw at pagdiriwang. Simula ng pagsasayaw at pagdiriwang ng lahat. Nagtatapos ito sa 3 araw na may katlo, 8 araw na may kahawal, at 15 araw na pagdarasal lamang. Pagluluto at pagkain. Ang ulo ng mga hayop ay iniuwi at ang mga laman ay inihahanda at iniinom kinabukasan. Ang ibang bahagi ng karne ay hinahati upang ipamahagi sa mga dumalo. At ito ang pagtatapos. Sa huling araw, kinakatay ang mga manok at ang mag-asawang nagpadir ay maaring lumayo dahil sa pagpapadit. Ngunit bawal itong gawin sa mga unang araw ng ritual. Konklusyon. So, sa pangwakas, ang pagkakanyaw ay isang makulay at makabuluhang bahagi ng kultura ng mga indigenous na tribo sa Pilipinas. Ipinapakita nito ang malalim na paggalang at pag-aalaga sa mga yumaong kamag-anak. Kasabay ng pasasalamat para sa kayamanan, ito rin ay patunay na koneksyon ng mga tao sa kalikasan at espiritualidad. Sa kabuuan, ang pagpapadit ay hindi lamang isang seremonya, kundi isang pagpahalaga sa mga tradisyon at pamilya. Yun lang po at maraming salamat. Magandang araw sa ating lahat. Tapos na tayong pag-usapan ang mga katangian ng mga kankanaig sa lalawigan ng Benguet. Ngayon naman ay dadako tayo sa lalawigan ng Zambales na kung saan ang mga taong bundok o ang mga ita ay naninirahan. Ako nga pala si Edrose Maglangit. Tara na't samahan ninyo akong tuklasin ng kanilang kultura. Kung pagbabasihan natin ng kasaysayan ng Pilipinas, sinasabing ang mga ita ang kauna-unahang naninirahan dito. Pinaniniwalaan din ang mga Pilipino ay nagmula sa pangkat ng mga ita. Sila ay mayayaman sa karunungang bayan tulad ng kwentong bayan, mga salawikain, mga epiko, mga pamahiin, mga dasal at maging kwentong pambata. Ngunit sa kasalukuyan, sila ay itinaboy ng sibilisasyon. Sila ay patuloy na nagpapalipat-lipat ng lugar sang-ayon kung saan sila mabubuhay. At isa na nga sa lugar na ito ay sa bundok ng Zambales. Kaya tara na't pumunta sa bundok ng Zambales at kilalanin sila. Base sa paglalakbay ng nagsasaraysay sa aklat, ang pagpunta sa bundok ng Zambales ay hindi madali. Literal na naranasan nilang tumawid ng ilog at sapa, maging umakyat ng mga bundok. Take note, mga bundok. Hindi pa kasali doon ang 5 oras na biyahe at 8 kilometrong paglalakad para lamang marating ang baryo ng Nagiskis sa bundok ng Zambales, na kung saan ang mga ita ay naninirahan. Bakit nga ba sila dumanas ng ganitong hirap? Well, upang matutunan at maranasan ang mga kultura ng mga ita.
Sino nga ba ang mga ita? Ang mga ita o tinatawag ding negritos ay isang katutubong pangkat ng taong nakatira sa nakakalat at nakahiwalay na mabundok na bahagi ng Luzon. Isang example nito ay ang bundok ng Zambales. Sila ay may kulot na buhok, nakakulay ng buhok ng mais. May sunog na balat na kung naaarawan ay tila gintong kumikinang. Sila rin ay pandak na pandak. May sarat na ilong at may makakapal na labi. Take note, hindi sila hubot-hubad at sa katunayan nga ay nagsusuot din sila ng mga damit na sinusuot natin ngayon. Ngayon naman ay malalaman natin ang wika ng mga ita. Ang mga ita ay gumagamit ng wikang hango sa wikang Austronesian, ngunit sa pagsasalaysay base sa aklat, sila ay biyasa sa pagsasalita ng wikang Pilipino at hindi lang basta biyasa, mabulaklak din sila sa pagsasalita ng wikang Pilipino. At hindi lang yan, ang iba ay may kaunting karunungan sa pagsasalita ng wikang Ingles. Base nga sa pagsasalaysay sa aklat, ang iba sa mga ita ay gumagamit ng Taglish na kung saan gumagamit sila ng wikang Pilipino at the same time ng wikang Ingles sa pagsasalita. Okay, ngayon naman ay dadako tayo sa kanilang kultura. Ang mga ita ay kilala sa pagiging relihiyoso. Naniniwala silang ang lahat ng nasa kapaligiran nila ay mayroong espiritu. Ang mga espiritong ito ay tinatawag nilang anito. Sa pagdadasal naman para sa kanilang anito ay sinasabayan nila ito ng kantahan, tugtog ng gitara at maging sayawan. Kapag mayroon namang may sakit sa kanila, meron silang doktor na gumagawa ng pag-aanito. Ito ay paraan upang mapalabas ang masamang espiritu sa katawan ng may sakit sa pamamagitan ng pagsasayaw habang nagdarasal, kumakanta at nananaghoy. Isa rin sa kilalang tradisyon nila ay ang pagsugat sa katawan. Sadyang pagsugat sa katawan upang makabuo ng peklat. Ito ay tinatawag na iskarifikasyon. Ang mga ita rin ay kilala sa pagiging mahusay sa paghahabi. Ibig sabihin, mahusay sila sa paggamit ng kanilang mga kamay at mga material na bagay na makikita sa kanilang kapaligiran upang gumawa ng isang sining. Kung pagbabasihan natin ang lugar kung saan naninirahan ng mga ita, talagang masasabi natin na sagana sila sa magagandang tanawin, sariwang hangin, maging likas na yaman. Sa katunayan nga, ang pangunahin nilang pamumuhay ay ang pagtatanim at pangangaso. Kung ating mamarapatin, simple lang ang pamumuhay ng mga ita. Salat man sila sa material na bagay ay sagana naman sila sa likas na yaman maging sa kagandahang loob na siyang nagpapaganda sa kanilang kultura. Sa kabuuan, masasabi nating ang mga ita ay tunay na mga Pilipino sapagkat walang bahid dungis ng kalinangang banyaga ang kanilang kultura. Sila man ay itinaboy ng sibilisasyon, hindi dahil wala silang kaalaman, kundi dahil sa kawalang kakayahang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Mas pinili nilang manirahan sa kabundukan kaysa sa sibilisasyon, na maaaring mabahiran ng kalinangang banyaga ang kanilang kultura. Mas pinili nilang pahalagahan ng kanilang kultura at mas mapaunlad pa ito sa pamamagitan ng pagtira sa kabundukan malayo sa sibilisasyon. Dito, masasabi natin ang mga ita ay nananatiling nabubuhay na may dignidad sa sarili nilang pamamaraan. Sana naman ay maging ganito rin tayo sa ating wika at kultura. Upang mapanatili at mas mapaunlad ang ating wika at kultura, atin itong isabuhay, mas pahalagahan at protektahan sa mga kalinangang banyagang maaaring makaapekto sa ating kultura. Okay, hanggang dito na lamang ang aking pagre-report. Sana naman ay may natutunan kayo.
Again, ako nga pala si Ederus Maglangit na nagsasabing mahalin, pahalagahan at panatilihin ang sariling atin. At dito nagtatapos ang aming pagre-report. Adios!